Hmm? Hmm. Hello? Oh. Hello? Mayroon ng ilaw eh, di ba? Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Gandang umaga po sa lahat. Happy New Year. Amen? God is good. Habang tayo nag-worship, mayroong mga nagre-request ng prayer. New Year. New Year na New Year. Sabi ko, answered prayer na tayo. Amen? Didinggin ni Lord ang kanyang prayer. Kanyang daing. Ano mo na, Mar? Naka-live na? Tunay ang Diyos ay dakila. Amen? Truly God is good. Amen? Sinasamba natin ang Panginoon every Sunday. And we welcome you all. Sharon, welcome. Magaling na magaling ka na. You are dakil. Amen? Maganda na ang iyong kalusugan sa tulong ng Panginoon at patuloy na ideklara mo ang kagalingan araw-araw. Tayo po'y manalangin. Lord, maraming salamat sa napakagandang araw na unang linggo ng taon, Panginoon. Na ikaw, Panginoon, ang aming sinasamba. Ikaw ang aming Diyos na gumawa ng langit at lupa. Kami yung mga anak dito sa lupa. Pinupuri ka namin, minamahal, habang kami nabubuhay, sasambahin ka namin, habang kami nabubuhay. At ikaw, Panginoon, ang iyong kamay, ang iyong pag-ibig ay mananatili sa amin habang kami nabubuhay. Kaya Lord, maraming salamat sa lugar na ito na kami malayang makasamba sa iyo. Maraming salamat sa provision mo, sa mga milagro mo sa amin, mga buhay, Panginoon, sa simbahan mo, Lord. Even Lord, sa oras na ito, Lord, pinapanalangin ko, Lord, lahat ng mga may sakit, padaluin mo ang manifestation ng iyong kagalingan, that by the stripes of Jesus, every sicknesses and diseases, every curse of sickness and disease in the bodies of the people who are watching now, I declare by the stripes of Jesus, you will heal. You will heal. Yes, Lord, I pray and I declare creative miracles of God. Manifestation of your glory, Father God, that you are the creators of the heaven and the earth, and what is impossible to us are all possible to you when we believe. Kaya Lord, lahat ng mga may negosyo, Panginoon, padaluin mong imala ng katagumpayan, alisin mong bankruptcy, Lord, alisin mong kahirapan, lalo-lalo sa aming bansa, Panginoon. Sa lahat ng naabot ng mensahe ito, Panginoon, ipadaloy mo sa kanilang iyong pag-ibig, ang iyong kabutihan, ang iyong kadakilaan, Panginoon. Create a miracle, O God, over the lives of your people, sa lahat ng naabot ng mensahe ito, at sa lahat ng wala sa lugar na ito, Panginoon. Lord, you can do great and mighty things, Panginoon. You are not limited to space, distance, and even time, O God. Right now, Lord, whatever the needs of your people, show to them that you are alive. Buhay na buhay ka, Panginoon. Sa lahat ng taong nabubuhay, magpakilala ka sa kanila, Panginoon. Let your anointing flow through these words of mine, Lord, to those who are in need, O God. Encourage them, O God. I speak blessing upon their families, upon their loved ones. In the name of Jesus, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Dahil, Panginoon, hindi ka man namin nakikita. Magtitiwala kami sa iyo. Dahil iyong kamay ay kumikilos, gumagalaw sa aming mga buhay. Yes, Lord, kami lahat, Panginoon, ay makakaranas ng kalakasan, kagalingan. Ang aming mga katawan ay tinunaw mo na lahat ng uri ng sakit, karamdaman,
Tinunaw mo na ang mga diabetes, Panginoon, ang mga high blood pressure, and even cancer, Father God, ay tinutunaw mo because there is power in the name of Jesus. When I call your name, when I speak your name, the name of Jesus, 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 your name is powerful. The name that is above every name. When I speak Jesus, demons shall flee. Sickness will be destroyed. Every problem will be demolished, O God. Kaya Father God, this is your child, Kairos time, 2026. Dumaloy ka, padaloyin mo yung kapangyarihan sa lahat ng sulot ng mga taong nangingailangan sa iyo, Lord. It is not by our own might. Every time that we preach, it is not we who preach. It is you who preach your word to the lives that needed your word of encouragement and even miracles, O God. Kaya Lord, short forth your glory, the year 2026, O God, supernatural abundance shall flow in our lives in Jesus' name. Salamat po, Holy Spirit. Patuloy na I acknowledge you. The person, the power of the Holy Spirit is in this place. The person, the power of the Holy Spirit are in our midst and in flowing from this place to the nations of the world. I speak blessings to the nations of the world and even in the place of Venezuela, Lord, where their leaders, O God, ay nagkaroon ng problema o nagkaroon ng capture that because of the drug cartel, O God. Salamat po, Panginoon, pagpalay mo lahat ng mga tao sa mga bansa. Bless America, Lord. Lahat ng mga 53 states ng Amerika ay pagpalay mo. Bless the Philippines, O God. Luzon, Visayas, and Mindanao. Bless China. Bless mo rin po, Panginoon, ang lugar ng Israel, O God. Oh, hallelujah. Bless mo rin po ang mga karating ng Middle East countries. Bless Ukraine, O God. Bless Russia. Bless the nations of the world. Remove the hatred. Remove the anger, O Lord, in the leaders of the nations of the world. Let peace, love of Jesus, love of God be upon the nations of the world. And I declare, Lord God, na ang lahat ng mga taong nabubuhay sa daigdig na ito ay hindi mo hahayaan na sila'y makaralas ng kamatayan without knowing you, without believing you, Lord. Give them a chance to be saved, Lord God, because your word is settled in heaven forever, Lord. Your word is the power of God unto salvation to those who believe. Kaya maraming salamat sa iyong ginagawa. Hindi man namin nakikita ang iyong mga ginagawa, ngunit kami naniniwala na hindi ka tumitigil sa mga mabubuting gawa, sa mga himala, sa lahat ng mga taong nangailangan sa iyo. Dahil mahal na mahal mo kami. At tulungan mo kaming ikaw ay aming mamahalin habang kami nabubuhay sa pangalan ni Jesus. Kaya Lord, I give you the praise, I give you the glory, and I give you the honor of God upon the preaching of your word. In Jesus' name this we pray. Amen and amen. Hallelujah. Ngayon po, bago po tayo makarinig na isang malakas na palakpak sa Panginoon. Mayroon po tayong declaration. Yan po, 2026 words for the year. I-declare natin because there is power in the Word of God. Amen. There is power in our mouth. Amen. Habang tayo nagsasalita, may kapangyarihan. Kaya ito po ang ating idideklara. Simulan po natin. Number 1, mahaba ito. I belong to Jesus. Sabihin natin, I belong to Jesus. The ruler of my life. I commit my future and destiny to Jesus. My life are covered by the blood of Jesus. Amen. O Lord, send your angels to fulfill your word in my life. I am born to win. I am more than a conqueror
through Christ Jesus. Victory is mine in the name of Jesus. O God, arise and give me divine dreams that will change my story in Jesus' name. My Father, open my spiritual eyes that I might see your glory. Amen. Tuloy natin. I declare financial stability and to overflow in my life. Amen. Kapag dinideklara po natin yung financial overflow, mangyayari po sa atin. Amen. Dahil naniniwala tayo sa Diyos. Hindi natin ito sinasalita dahil gagawin natin. Amen. Sinasalita natin ito dahil ang Diyos ang magpapatupad. Father, let signs and wonders follow me. O God, give me spiritual wings that I may soar up high like an eagle. Amen. Everything my hands finds to do shall prosper. Whatever I do shall prosper. Lahat ng ating ginagawa, nagkaroon ng tagumpay. Walang pagkatalo. Amen. In Jesus' name, I nullify every satanic attack against my destiny. In Jesus' name, lahat ng pinaisip sa atin ng sakit karamdaman, tinunaw na ng Panginoon. Huwag na natin paniwalaan, babalik. Ano mang iniisip natin sa taong ito na magka-high blood siguro ako, ay mayroon akong diabetes. Huwag niyo na pong isipin yan. Dahil kapag pumapasok sa isip natin at binubulay-bulay natin, nangyayari. Ayaw ni Lord na tayo mag-isip ng sakit karamdaman. Ayaw ng Diyos na mag-isip tayo ng kahirapan. Amen? Lagi natin isipin ang pagmamahal ng Diyos, ang gagawin ng Diyos sa ating buhay. Expect lagi natin na mayroong blessing. Amen? Hindi naman masamang mag-i-expect ka. Kaysa i-expect mo yung mga, siguro may masamang mangyari sa akin. Ayaw ni Lord yan. Okay? Every power assigned to delay my miracles fall down and die in Jesus' name. Ang lahat ng nagde-delay ng mga milagro ng Diyos ay dinidestroy na ng Panginoon. Every satanic attack against my destiny in Jesus' name. Lahat ng atake sa atin. Lahat ng, yung nag-chat kanina na inaatake ang kanyang pamilya, na talagang mayroong demonyo na winawasak ang mag-asawa, yan lahat ay tinutunaw na ng Panginoon. Kaya, Sister Josie, trust in the Lord. Amen? Huwag kang magpa-apekto. Kasi ang gawa ng dyablo ay natutunaw yan, nasisira yan. Hindi yan nagtatagumpay. Amen? Hallelujah. Every parental curse that is affecting my life moving forward, receive the consuming fire in Jesus' name. Yung mga sumpa sa mga pamilya. Sabi lang, bansang Pilipinas ay nasusumpa. Maaring nangyayari, pero lahat ng sumpa, when they believe Jesus, ay nabibless. Amen? Kaya pagpipray natin yung mga kapitbahay natin, yung mga mag-anak natin, yung mga kaaway natin. Amen? Pagpray natin, huwag lang yung mga kaibigan natin. Lahat-lahat ipagpray natin. Amen? Okay. Bilisan lang natin. Every power attacking my progress now in Jesus' name. Lahat ng gawa ng atake ng kaaway sa ating pag-angat ng tagumpay ay hindi na siya mangyayari. Hindi na niya tayo, kung itinaas tayo ng Diyos, hindi na tayo pwedeng ibaba. Amen? Paniwalaan natin yun. Kung may blessing sa inyo dumating, nakaraang buwan, October, November, December, blessing, lahat ng blessing na yan, sulit yan. Hindi mauubos yan. At yun ang pag-aaralan natin next Sunday. You refuse sickness and disease. Kaya kapag kayo may naramdaman, masakit ang ulo, in the name of Jesus, I rebuke pain, headache pain over my body. I rebuke heart problems in my body. I rebuke high blood pressure in Jesus' name. Alabanin natin sa salita. Amen? Kasi pag hindi tayo nagsasalita, ang kaaway ay nagsasalita. Amen? Alam mo ba, minsan ang wallet natin nagsasalita. Wala ka ng pera. Nagsasalita ng negative kapag tumitingin tayo sa mundo.
Pero tinuturuan tayo na every problem na nakikita natin o naiisip, huwag mong tingnan yan. Tingnan mo ang Panginoon. Umasa ka sa Panginoon. I decree and declare, my blood is cleansed. Amen? Ang dugo natin ay nilinis ng Panginoon. My bones are strong. Huwag na huwag yung sasabihin, tumatanda kayo. The more you speak that you are old, you become old. Ay tayo pabata ng pabata. Amen? Habang sila'y patanda ng patanda, tayo pabata ng pabata. Kasi ayaw ni Lord na makita tayo naglalakad. Diba? Gusto niya malakas, matipuno, malusog. Amen? Lahat ng mga buto natin, Kuya Ed, lumulakas. Amen? Salitain natin. Amen? Hallelujah. My skin is fine. Every organ of my body is restored and become a normal in Jesus' name. Yung kidney ko ay malakas, sabihin mo. Amen? Yung na-kill mo sa'yo, sabihin mo, bumabalik ang lakas ng aking katawan. Ang aking organ, ang aking baga ay malakas. Walang cancer na makakadapo sa katawang ito. Walang high blood. Amen? Matalino ako, hindi ako makalimutan. Sabi nila, pag matanda ka makalimutan. No, amen. The more na tumatanda ka, the more na naalala mo ang mga bagay, ang ballpen na hawak-hawak mo o kaya naroon sa salamin mo, nandito lang pala. Sasabihin natin na ako hindi na makalimutin. Hallelujah. I will not die before my time. Hindi tayo mamatay basta-basta. Amen. Amen. Mahaba ang buhay natin. Arise, give me sufficient days to reach my goals and fulfill my mission on earth. Lord, yung mission ko, kailangan matupad. Amen? Mayroon tayong mission sa mundong ito. Pwede ang mission natin mag-share ng kaligtasan sa Panginoon para sila tumanggap kay Jesus at sila ay maging tagalangit. Amen? Kung ang mission mo ay sumuporta sa gawain ni Lord, pwede. Every time release your word, it become alive. I shall live long life. I destroy every power of sudden death. Ayaw niyan, Lord, ng mga aksidente na yan. Amen? Kawawa yung mga instant death na yan. Yung mga nakamotor. Yung mga nakakotse na bigla na lang nangyaring accident. I will live a peaceful and prosperous New Year 2026. I decree and declare all my opposition will turn into submission. I will go where God sent me to go to fulfill my mandate. I will finance the kingdom of God. I am anointed to bless the kingdom of God. I am a kingdom financier in Jesus' name. Tayo pinagyayaman ni Lord para tulungan natin ang pagpapalawak ng kaharian ng Diyos sa lupa. Yun ang mission natin. Amen? Hindi tayo nabubuhay na walang dahilan. Amen po ba? Pag tayo natapos na ang ating purpose dito sa lupa, pupunta na tayo dito sa langit na napakaganda. Magulat kayo. Pwede kayong maiyak. Sabi nila, hindi na iiyak. Pero pwede kayong maiyak kapag kayo nakapasok sa langit. Napakaganda ng heaven. Amen? At yung pangako ng Diyos sa atin yan. I will be a pillar of strength in the house of God. I will never depart from my covenant with God in Jesus' name. Hindi tayo pwede aalis sa covenant ng Panginoon sa atin under the new covenant. Amen? I have a big part for the expansion of God's kingdom. Let your angels move into action on behalf in Jesus' name. I have breakthrough this year. Amen? Lahat tayo makakaranas ng mga milagrong bagay na gagawin ng Diyos sa atin. Ano na, pupunta na tayo sa ating mensahe. Mar. Hallelujah. Napakaganda po ng mensahe ng Panginoon sa atin, sa linggo rin, ganoon din.
Ang sabi ng talata na yan, ang ating title, ang message sa atin sa umagang ito, Praise God, for the Lord has done great things for us. Purihin ng Diyos, dahil ang Panginoon ay gumagawa ng napakagandang bagay sa ating mga buhay. Amen? Praise God, for the Lord has done great things for us. Sa lahat ng mga naniniwala, sa lahat ng mga anak ng Diyos. Pag tinanggap natin si Jesus, tayo ring anak ng Diyos. Juan 1:12. Sabihin mo, I am a child of God. Amen? Ang sabi niya dyan, the Lord has done great things for us, and we are glad. Sabi doon sa New Testament, tayo dininig ng Panginoon sa ating mga panalangin upang ang kagalakan natin ay mapuno. Amen? So that your joy may be full. Amen? Kapag kayo nakaranas ng kagalingan, praise the Lord. Lagi mong iniaalala na ang Diyos ay buhay. Amen? Pag tayo nakaranas ng kasaganaan, thank you, Jesus. Amen? Lagi natin pasalamatan siya, ang mind natin nakapokus sa Kanya. Sabi ng Isaiah 46 verse 10, your mind will stay on God, on the Lord. There is a perfect peace. There is a perfect peace when our mind is stayed on Jesus, on God. Tulad ngayon, nakaupo kayo nakikinig, mayroon kayong kapayapaan. Ang mundo, in this world, you shall have tribulation. Maraming problema ang bansa. But be of good cheer. I overcome the world. Kaya tingnan lang natin lagi si Jesus. Amen? Huwag nating tingnan na grupong ito. Tingnan natin yung relasyon natin kay Jesus. Because it is not the group, it is not the religion that can save us. Our salvation is only comes from Jesus when we accept Jesus as Lord and Savior. We have a relationship with Jesus. Amen? Mayroon tayong relasyon. At ang relasyon natin kay God is Son, Father, and Son. Abba, Father. Amen? Daddy God, kapag tayo nagpipray, Daddy God, thank you. Abba, Father. Father ang tawag natin sa Diyos. Through your Son, Jesus. The Lord has done great things for us and we are glad. Amen? Hindi lang tayo maging masaya pag Pasko, pag November. Masaya tayo araw-araw dahil kumikilos ang Diyos sa buhay natin. Paano natin pakilusin ang kamay ng Diyos sa buhay natin? Lord, help me. Amen? Sabi ni Pedro, Lord, pwede ba ako pumunta dyan sa tubig? Sabi ni Lord, come here. Lumakad si Pedro sa tubig. Napaka-imposible. Pero nung tinignan niya ang problema, ang unos sa Bisaya, unos, mga Tacloban, sa Bisaya, unos, tinignan ni Pedro, siya lumubog. Kaya, never natin bulay-bulayin yung problem. Amen? Dahil ang problem na yan ay, ang tawag dyan, transitory. Hindi totoo. May solusyon kapag ilapit natin sa Diyos. Amen? Nakikita natin yung buhay mo, Sharon, na talagang nagkaroon ka, dumaan ka sa pagsubok. Makikita mo, mararamdaman mo. Pero ngayon, the glory of God ay nasa mukha mo na. Pinagaling ka na ni Lord eh. Diba? Hallelujah. Sabi dyan, find rest, O my soul, in God alone. Sabi dyan, hanapin mo ang kapayapaan. Sino ba ang nagtawag ng kapayapaan para pumarayapang sa katawan? Matthew 11:28, Jesus said, come to me, those who are heavily laden, and I will give you rest. Find rest in Jesus. Amen? Turuan natin ang kaluluwa natin. Tingnan niyo po ha. The true man is your spirit who lives in the body. Amen?
Ang tunay na tao, ang tunay na Pastor Dilmar ay ang kanyang espiritu na nakatira sa kanyang katawan. Kaya ako gumagalaw dahil may spirit ako. Amen? Pero mayroon akong kaluluwa. Ang kaluluwa ko ay mayroong 5 sangkap. Amen? Feelings, hearing, tasting, smelling, yung pandama. Amen? Kaya hindi niya sinasabing mabuhay tayo sa kaluluwa natin. My soul is in God alone. Tinuruan niya doon ang sumulat sa Psalms na yan ay si David. Itinuturo ng Diyos kay David na ang kapayapaan ay sa Diyos at ang kaluluwa mo ay kailangan magtiwala o magpahinga. Amen? Huwag mong hayaan lang utak mo ay magbulay-bulay ng mga kaisipan na ako ay ganito, gagawin ko ito, bukas itong gagawin ko. Papapagod ka lang. Huwag mong hayaan na pakiramdam mo ay nakaramdam ka ng sama ng loob at mananatili kang nakaramdam na masama ng loob. Yun ang sinasabi ng soul natin. Amen? Sabi niya, yung spirito nakatira sa iyo, turuan mong lumakad. Walk in the Spirit so that you will not fulfill the 5 senses. The lust of the flesh. Amen? Kapag ang isang babae na napakaganda tiningnan mo na mayroong pagnanasa, that is the lust of the flesh. Ayaw ng Diyos yan. Amen? Amen po ba? Yung kaluluwa natin, sabi ng Panginoon, tinuturuan niya tayo, we live by faith, not by sight. The acts of our spirit is faith. Walang pera. Ano sasabihin mo? Sabi ng kaluluwa ng isip ko, mag-alala ka. Gumawa ka ng paraan para makuha mo yung iniisip mong pangailangan. Pero sabi ng Spirit, God will supply my needs. Amen? Pag sinabi mong God will supply my needs, kikilos na ang Diyos sa'yo. Ano gagawin mo? Hintayin mo na lang. Can you wait upon the acts of God? Tayo mo bang hintayin ng kamay ng Diyos? Amen? Sabi ng kaluluwa mo, tinuturuan ka, mayroon kang nakikita, lapitan mo. Hindi yan ang sabi ng Panginoon. Bago ka lumapit sa nakikita mo, lumapit ka muna sa Diyos na hindi mo nakikita. Amen? Ang tagal siguro panahon na nagpipray ka, Sister Sharon, no? Nagpipray ka, yung spirit mo lumalapit sa Diyos. Pero nakita mong kumikilos ang pananampalataya mo, naniwala ka sa Diyos, yun po yung spirit natin. Gustong-gusto ng Diyos na ang spirito natin by faith ang mabubuhay, ang magwawagi sa kaluluwa natin. Amen? Huwag tayong magpadaya sa lahat ng mga nakikita natin negative. Amen? We walk by faith, not by sight, nor by feelings. Amen po ba? Napakaganda po na tayong magtiwala sa Diyos tuloy natin. My soul waits silently for God alone. Ang kaluluwa ko ay talagang tahimik na naghihintay sa Diyos dahil my expectation is from God alone. Expect something great from God alone. Tayo naranasan na natin yan. Sa tagal na natin naglilingkod sa Panginoon, ang Diyos ay kumikilos. Minsan di mo lang napapansin. Amen? Hallelujah. Amen ba? God is working. When we rest, when we find our rest in God, in Jesus, God will works. When we works for God, God will rest. Amen? Kaya huwag mo laging sabihin na maglilingkod ako sa Diyos, itong gagawin ko para sa Diyos, para kumilos sa Diyos, mapagpala ako sa Diyos. Amen? Wala tayong magagawa sa Diyos. Tuloy-tuloy natin kasi nandyan ang pinakasentro ng ating. He only is my rock and my salvation. Amen? Jesus is the only way of our salvation. Siya yung ating bato ng sandigan, bato ng kaligtasan. He is my defense. Siya yung palangga. Amen? Nung naroon ako sa Matnog, tatawag ako ng Leyte. Leyte. Yung sa lugar nyo.
Ormoc. Naroon ako sa gilid ng dagat ng Matnog. Nakita ko mga isda. Ang gaganda, malinaw. Doon sa isda, nakita ko yung grupo ng mga pusit. Nakita ko yung grupo ng maliliit na isda. Binubugahan nila ng pusit para maligaw yung mga maliliit na isda. Nakikita ng aking mata doon sa dagat ng Matnog. Hindi ko makalimutan yan. Nagtatakbuhan, naliligaw yung mga isda, kinakain ng pusit. Dahil binubugahan niya ng kanyang ata, kanyang kamandag. Tapos nakita ko rin yung malalaking isda, maliliit na isda, nagtatago sa bato. Kapag ang maliliit na isda nakatago sa bato, hindi siya pwedeng kainin ng malalaking isda. Ang bato ang kanyang panangga. Same with us, the devil cannot destroy us, cannot make us a victim. Amen? He cannot make us the devil cannot devour us. Hindi tayo magiging biktima ng demonyo, yung narinig natin sa kabaligiran. Amen? Yung babaeng nawala, bumalik. Yung walang nawala, napuntang Pangasinan. Amen? Hindi tayo hahayaan ng Diyos kasi siya yung ating kaligtasan, siya yung depensa. Hindi tayo dapat matakot, mangamba. I shall not be moved. Amen? Makarinig mo kayo nangyari sa kaguluhan sa buong mundo o sa bansang Pilipinas na mayroong ganito, huwag tayong maniwala. Mangyari man yan, hindi tayo apektado. Amen? Trust in the Lord. Hallelujah. Sabi niya, in God is my salvation and my glory. Amen? In God, sabi niya, in God is my salvation. Sa Diyos ang aking kaligtasan. Ililigtas niya ako. Ililigtas ka niya sa sakit karamdaman. Ililigtas ka niya sa kahirapan. Amen? And my glory. Alam niyo po, tinrace ko po yung word glory. That is honor. That is riches. Amen? Kapag tayo nagtitiwala sa Diyos, ang ating kaligtasan, pinagtiwala natin sa Kanya, tayo pasasaganahin niya. Maraming pastor hindi naniniwala na si Lord ang ating kasaganaan. Siya ang ating my shepherd. Siya ang lahat-lahat sa atin. When God is in your lives, you have everything. You have healing, you have provision, hindi ka na maghihirap. Amen? Kung maghihirap man, God will provide. Hallelujah! The rock of my strength, bato ng aking kaligtasan. Nabasa niyo sa Bible, the Lord, the joy of the Lord is my strength. Ang kagalakan daw natin ay yung kalakasan natin sa Diyos. Yung kagalakan natin sa Diyos, siya yung ating kalakasan. Amen. Lakas, kaya yung bumuhat ng mga literal na mabibigat. Kami ni Pastor Mar, almost 15 years na kami nagbabadminton. Dati, ang gagaling namin mga kalaban, sumasakit yung aming puwit, sumasakit yung aming mga muscle. Sa tagal ng panahon na lagi na kami naglalaro, kabisado na namin ang laro. Kabisado na kami, kayong naglalaro kami ng 3 hours to 4 hours na hindi napapagod. Bakit hindi napapagod? Sanay na. Amen po ba? Kaya kung masanay tayo sa mga problema at pagsubok, time will come para nasan yung tagumpay. Amen? Pero tandaan niyo mga pagsubok, problema na yan, hindi yan galing kay Lord. Sabi niya, nagpapadala si Lord ng sakit. Nagpapadala si Lord ng kahirapan para ikaw ay magbago at kumikilala sa kayo. No, amen. Hindi dual ang Panginoon na evil at saka good. Ang Diyos natin, Panginoon natin, laging good. Hindi siya nagpapadala ng kasamaan sa atin para lang tayo tumawag sa Kanya. Amen? Pero there are times na when the devil comes into our lives, na mayroon tayong naranasang mga kapangikan sa buhay natin, sabi ng Panginoon, kinote ni Joseph, what the devil meant it for bad, God meant it for good. Oh, tingnan mo. Ano bang pangit na nangyayari sa buhay natin? Akala natin nagtagumpay ang demonyo sa buhay natin. Pero in the eyes of God, kabutihan yan para sa atin. Amen?
Hallelujah! And my refuge is in God. Amen? My refuge is in God. Ang kaibigan kong pastor sa Burma, hindi nakaintindi ng English. May mga refugees siyang nagugutom na mga nagtatago sa gera o tumatakas sa gera. Amen? Yun po, pupunta ka sa isang lugar dahil ang lugar ng tinanggaling mo nagkakagulo. Pupunta ka para maging refugees. Amen? Doon sa lugar ng Burma, maraming refugees, walang pagkain. Pero kapag sila ay kumikilala sa Panginoon, trust in Him at all times, you people. Kayong mga tao, tayong mga tao, magtiwala kayo sa Diyos. Amen? Sa lahat ng panahon. Everything, every time na tayo nabubuhay, magtiwala tayo sa Panginoon. Huwag mong sabihin, magtiwala ka sa Panginoon kapag marami kang pera. May pera o wala, purihin natin ng Diyos. Sambahin natin ng Diyos. Kaya mayroong simbahan eh. Amen? Huwag natin hayaan na dumating ang maraming pagpapala sa kaiwanan natin si Lord sa simbahan. Pastor, dito na lang ako sa bahay ko, na dito naman si Lord. Ang simbahan ay isang lugar na kung saan sasambahin natin ang Diyos. Seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Amen, huwag natin kalimutan yan. Kaya, ang pastor, trabaho ng pastor, dahil ng mga tao para sambahin ng Diyos. Dahil gusto ng Diyos na siya ay sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Pour out your heart before Him. Ibulis mo ang iyong puso sa Panginoon. God is a refuge for us. Amen? Kaya trust in Him. Kilala mo ang Diyos. Sabi na, kilala ang Diyos. Kilala mo ang Diyos. Amen? Kilala natin ang Diyos. Dahil sa oras na tayo may mga problema at pangailangan, dumidinig siya. Amen? God answers our prayer. Hindi mo na kailangan manalangin ng 3 Our Father, 5 Hail Mary para tayo didinggin ng Diyos. Tawagin natin siya, Lord, help me. Like Peter, nung siya lumubog, Lord, help me. Hinawakan ni Lord ang kamay ni Peter. Amen? Hallelujah! Napakaganda po ng mga talata na yan. Dito po ako magtatapos. Sing to God. Sing praise to the Lord. Kaya sina James, yung mga musician natin, yun mga nasa likod, pinadala ni Lord yan para ilid tayong kumanta, sumamba. Amen po ba? Kaya pagdating dito linggo, wala akong pakialam sa inyo. Doon lang sasambahin ko ang Panginoon sa pamamagitan ng pagsunod ng mga awitin na yan. At sila naman kumigitara. Yun ang mission nila. Yun ang gift nila. Amen? Pero nung wala sila, ako nagpapakanta, walang gitara. Walang organ. Pero hindi, kung ang Diyos nagpapadala ng gitara at organ, ang Diyos din ang magpapadala ng marunong mag-gitara. Alang-alang naman may gitara, may organ, tapos walang hahawak. Ewan mo ba? Lahat yan ay gift ng Panginoon. Talent na yan na binigay sa atin. Ako naman, kung ako ay magtuturo, ang gift ko, magturo, paliwanag ng salita ng Diyos, yan ang gift ko. Wala rin akong talent na umawit, dahil kapag ako ay kumanta, sigurado, sintonado. Pero ang alam ko, sa pag-awit, I'll sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. Ngalan mo'y aawitan, O Diyos. Ika'y aawitan, O Diyos, sapagkat ika'y dakila at tapat. Sapagkat ika'y dakila at tapat. Yan ang gusto ng Panginoon. Tinataas natin siya sa pamamagitan ng awitin. Hindi tayo ang tinataas. Amen. Sabi ng Panginoon, pag ikaw'y nagmamataas,
Ibababa kita. Pero kapag itinataas natin si Jesus, itinataas din tayo ni Jesus. Amen? Tumingin lang dito. Pag tinataas tayo ni Jesus, pati wallet natin itataas ng Panginoon. Amen po ba? Totoo po yan. Hindi po ako nagdugulo. Tatawa si Bungay. Pati wallet mo, itataas ng Panginoon. Amen po ba? Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Hallelujah. Papuri. Awitan daw natin ng hallelujah. Kaya minsan tayo, hallelujah. Amen? Ito po yung napakagandang pangyayari. Sing, O God, to God, your kingdoms of the earth. Buong mundo gusto ng Diyos na awitan natin ng Diyos. Kaya sa buong mundo, Amerika, ang daming mga churches doon. Mayroong isang church doon, 5,000, 10,000 ang naroon sumasamba sa Diyos. Dito sa kamay nilaan, napakaraming churches na sumasamba sa Diyos. Yan ang gusto ng Diyos. Kaya mga churches nakakalat, may malalaking churches, may maliliit na churches. Kaano man ka man kalaki o maliit na church, pare-pareho lang kayo. Amen? Kasi ang tingin ng Panginoong Diyos sa atin, parang naroon ka sa taas ng helicopter. Pag tumaas ang helicopter, nakikita mong baba, pare-pareho na lang ang laki. Amen? Ang Diyos na sa langit nakatingin sa atin sa malalaking churches, sa maliit, pare-pareho lang ang laki. walang comparison na marami kami. Oh, di ba? Marami kami. Jesus is Lord kami, pinakamarami kami. Minsan, nagiging nagiging holier than thou. Kami pinakamagaling, kami pinakamarami. Nagiging gamit pa ng kaway para sila magmalaki. Maliit o malaki, pare-pareho lang yan. Oh, sing praises to the Lord. Sing praises to the Lord. Hallelujah. To Him who rides on the heavens of heavens, Whisper of all. Indeed, He sends out His voice, a mighty voice. Pinapadala niya ang kanyang tinig. Ascribe strength to God. Ascribe strength to God. His excellencies over Israel, and His strength is in the clouds. O God, You are more awesome than your holy place. The God of Israel, He who gives strength and power to His people. Tingnan niyo po ang Diyos ay nagpabala ng kalakasan at power. Kapag sinabi mo yung power, makikita natin sa New Covenant, you will receive power when the Holy Ghost shall come upon you. Kaya sa taong ito, ang team natin, supernatural abundance, at ang pinaka-team natin ay ang Holy Spirit. Amen? Dito makakaranas tayo ng baptism of the Holy Spirit. Hindi ba, Pastor, pag tinanggap ko si Jesus na sa akin na yung baptism, naroon na sa akin yung power? No, amen. Sa ating paniniwala, tinanggap natin ng Diyos, tayo templo ng Diyos, pero yung kapangyarihan ay hindi pa niya binibigay. Kasi ang kapangyarihan na yan, kapag dumarating sa iyo yan, talagang mag-aalab ka sa pagsamba, mag-aalab ka sa pag-aawit, mag-aalab ka ang paglingkuran ng Diyos. Amen? Umaalab ang iyong pananampalataya. Ipag-pray mo yung mga may sakit. Ang mga may sakit ay gumagaling. Ipag-pray mo ang mga walang pera. Lahat ng mga walang pera, magkakaroon sila ng hanap buhay. Sabi ni nagkaroon ng pera. May daluyan. Okay? Kaya yung word na power na yan, aaralin natin yan. The person of the Holy Spirit. From the Old Covenant to the New Covenant, the person of the Holy Spirit. Power of the Holy Spirit. You will receive powers of the Holy Ghost. You shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. What are the signs? What are the signs that the Holy Spirit is in you? Okay. What are the signs when the Holy Spirit is in you? You can speak different kinds of language. You can speak in tongues.
Robokusikin riya kadusukong baraya, labaraba sikar. When we pray, when we speak in tongues, our spirit, kanina sinasabi ko, nagpe-pray. Amen? May mga palasak ang kaaway pinapadala sa bahay mo. Kakaroon ng mga kalamidad. Kapag nagpe-pray ka in the spirit, mayroong shield, mayroong protection. Robosikir yan, robosuku, rabarabara, sikiri, dire. Rabaganda, riyan, darabarahay. Sinasalita natin yan kapag nagpe-pray tayo sa bahay. Kahit dito sa church. Amen? Kapag sinasalita mo yan, alam niyo ba, kapag sinasalita mo yung speaking tongues, robosuku, rabasika, rabarahanda. Yung immune system mo, 35% lumalakas. Amen? Bakit tayo nagkakasakit? Dahil ang ating immune system ay mahina. Dahil sa mga pagkain na ating kinakain, minsan napupuyat tayo. Humihina yung immune system natin. Pero kapag tayo nagpe-pray in the Spirit, amen, we can do all things. We can speak in tongues. Amen? Power to His people. But at midnight, sino nakakilala kay Pablo? Si Pablo, siya yung nangangaral ng biyaya at yung kanyang pangaral, yung ating pinapangaral. Si Pablo ay talagang puspos ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi natakot mamatay. Kaya sa kanyang pangangaral, sila ay nakulong. Ito At midnight, Paul and Silas were praying and singing. Tingnan mo, nakakulong sila. Nakatali ang kanilang mga kamay ng kadena. Ang kanilang mga paa ay nakatali din ng kadena. Pero ang kanilang bibig ay kumakanta sa Panginoon. Amen? But at midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. Hymno. Hymno. And the prisoners were listening to them. Ano pong nangyari? Nung sila'y umawit. Suddenly, there was a great earthquake. Lumindol na napakalakas. 7.5, hindi nakasulat. Pero malakas. So that the foundations of the prisons were shaken. Immediately, all the doors were open and everyone's chains were loose. Amen? Mayroong napakalakas na lindol na dumarating. Amen? Kaya minsan pag lindol, huwag kayo matakot pag mayroong balita ng lindol. Amen? Dahil ang lindol na yan, minsan inaalaw ng Diyos na magkalindol. Shaking. Nasishake yung kulungan. At bumukas ang pintuan ng kulungan, pati ang kanilang kadena. Kasi nga po, pag ganyang may mga lindol at inaawitan mo ang Panginoon, tulad kanina, nagpapaawit tayo, ang gandang inaawit natin. May mga anghel na dito. Lahat ng problema nyo, tinutunaw ng Diyos yan. Amen? Tandaan niyo po yan. Kasi yung mga problema, yung tanikala yan chains, bandage. Amen? Kaya si Ate Josie kanina nag-chat, yung bandage ng anak mo, kakalagan ng Panginoon at palalayain si Jason. Pagalingin ng Panginoon si Jason sa kanyang maling paniniwala. Amen? The prisons were shaken and immediately all the doors were opened and everyone's chains were loose. Okay. Mayroon another revelation na binigay sa akin ng Panginoon. Bakit kailangan talian ng kamay? Bakit kailangan ng paa at kulong? Tingnan niyo po. Gustong-gusto ng Panginoon na sa buhay natin bilang tayo nakatali at walang magagawa. Amen? Kapag tayo nakatali at wala tayong magagawa, doon kumikilos ang Diyos. Amen? Tingnan niyo po yun. Kumakanta lang pero kumilos ang Diyos. Sa church, nakaupo ka lang niya, wala kang ginagawa, pero kumikilos ang Diyos. Amen po ba? Kumikilos ba ang Diyos nang dahil meron kang ginawa? Sa buhay ko, sa buhay natin, sa church natin, kumikilos ang Diyos dahil kahit wala tayong ginagawa. Ang mayroon tayo, pananampalataya kay Jesus.
Tandaan niyo po yan, kapag kayo walang-walang pera, na pakiramdam niyo, parang bankrupt na kayo, pakiramdam mo may sakit kayo, find rest in the Lord. Lord, wala na akong magagawa. Doon siya gagawa. Tingnan niyo po yan, nakakulong. Nakakulong sa kulungan, nakatali ang mga paa, nakakadina ang mga kamay, lumundol, kumanta lang. Gawin natin spiritual, huwag natin gawin literal. Amen? Kahit naroon sa bahay mo at kumakanta, tinawitan mo, kahit nakikinig ka lang ng gospel song. Kahit sa lugar nito ngayon, nakaupo kayo dyan, may malang nangyayari. Hindi mo palang nakikita, makikita mo. Amen? Makikita mo yung pag-uwi. Kasi minsan ang himala, wala dito. Naroon. Sa araw-araw natin mga ginagawa. Amen ba? Sa kabuhayan natin, sa negosyo natin. Doon, magugulat ka. Gugulat ka, bigla ka na lang nakaranas ng pagpapalang, hindi mo sukat akalain. Ang isip mo, 500 a day. Ang ginawa ng Diyos, dahil siya nga ang gumawa ng himala, hinigitan yung nasa isip mo. Kaya minsan, huwag magtiwala sa iniisip mo. Lord, ikaw na pong bahala. Kasi ang isip mo, ang alam lang yan, 1 plus 1 eh. Pero sa Panginoon, multiplication. Amen? Sumisigaw ako, ginising ko si Pungay. Amen? Okay, gising kayo. Okay, napakaganda po. Amen? Wala ka nang magagawa, pero ang Diyos gumawa. Nakatali yung pa, kumanta. Ano nangyari? Walang binanggit na anghel dyan. Pero sino nagtanggal ng kanilang tali? Ay wala, iba kundi anghel. Amen? Kasi ang anghel, siya yung utusan ng Panginoon. Pag nagsalita ang Panginoon, tulungan mo yan, anghel ang dumarating. Amen? Sinabi ko na kailangan ako ng pera para pakainin ko sa Pasko ang mga tao. Sumakay ako ng bus. Parang aninong gumanon doon sa upuan ko. Pagtingin ko, 15,000, tag-1,000. Pinakain ko ang mga bata. Kasi yun ang prayer ko. Ano mang prayer mo, inilapit mo sa Panginoon, ang Diyos nagpo-provide. Ano mang babayaran mo, pag dinaas mo sa Diyos, ang Diyos na nagpo-provide. Pag ito, yung utak mo, nag-iisip ko, anong gagawin mo? Ang sasabihin niya, uutusan ka niyan, gawin mo ito, gawin mo ito. Pero minsan napapahiya ka lang kasi lumapit ka ng tulong sa kaibigan mo, hindi ka rin matutulungan. Pero may mga pagkakataon ng kaibigan mo lalapitan mo, tutulungan ka. Pero mas maganda yung lapitan mo, ang Panginoon. Amen? Dahil hindi ka niya ipapahiya. I will never abandon you. I will never leave you nor forsake you. Bakit kaya niya sinabi yun? Kasi mahal ka niya eh. Amen? Hallelujah. Yung huling talata na yun. For he who is mighty has done great things for me, and holy is his name. Ito po, pag nagpipreach ang isang pastor, kailangan mayroon siyang i-conclude. Therefore, I conclude na sa tinapos na gawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, pasalamatan natin ang Diyos. Dahil lahat ng pangailangan natin, it is done. It is finished. Amen? We are fighting for victory. We are not fighting for victory. We are fighting from victory. Lahat ng galaw natin sa mundong ito, tapos na yan. Alam ng Diyos na magaling ka na, pagagalingin ka niya. Hindi tayo mamamatay ng dahil sa sakit. Hindi tayo maghihirap dahil sa kawalan ng pera. Hindi tayo mag-maintain ng arthritis sa ating mga binti. Hindi tayo magkaroon ng diabetes, mag-maintain ng diabetes, high blood, araw-araw umiinom ng gamot. Hindi naman masama uminom ng gamot. Pero ikaw ay tumanda sa kainom ng gamot na hindi ka naman gumaling. Kasi nakatingin ka sa gamot, tumingin ka sa taas. Amen? Hindi ko sinasabing, huwag mo inumin yung gamot mo. For he who is mighty has done great things. Sa tinapos na gawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, it is finished.
Lahat ng pangailangan mo, Sharon, ay binigay na ni Lord. Lahat ng pagkakautang nyo, bayad na yan. Eh wala pa, hintayin mo. Amen? Amen ba? Paniwalaan mo muna bago mo makita. Huwag mo muna hanapin ng kung saan bago mo paniwalaan. Amen? Kung nga ikaw ay mayaman, paniwalaan mo. Tingin ng mata mo, sa bahay mo. Paniwalaan mo mulang mayaman ka. Yung katabi mo, marami palang pera. Yung dalawa, sa kanan, maraming pera. Sa kaliwa, maraming pera. E paano naman yung sa gitna? Marami din pera yan. I declare and I believe na lahat tayo, hindi tayo mag-i-house. David said, I am young, now I am old. I have never seen the righteous forsaken and begging bread. Ako'y naging bata, ako'y naging matanda. Hindi ko nakita na ang mga anak ng Diyos ay naghihirap. Ayaw rin ng Diyos na makita na tayo nagkakasakit. Amen? Pero pwede tayo makaranas ng sakit, pero makaranasan natin ang kagalingan. Kaya araw-araw, ikaw'y magaling na. Sa mga may sakit na nanonood sa oras na ito, Lord, bakit sasabihin mo? Naglilingkod naman ako sa iyo. Bakit mayroon akong cancer? Bakit naghihirap pa rin ako? Kinig mabuti. Bakit maraming Kristiyano may cancer? Heart attack? Namamatay? Walang kalaban-laban? Tandaan nyo, ang Holy Spirit nasa sa atin. Wala siyang choice na nakatira siya sa atin, pero yung katawan natin mayroong sakit. Bakit? Ang sabi ng Bible, the Holy Spirit will witness to you in all truth. Kinig mabuti sa mga viewers natin. Kasi dito, gagaling kayo. Cancer, kahit anong uri sakit. Naniniwala ka ang Diyos nagpapagaling. Pero mayroon kang sakit. Tandaan mo, ito. The Holy Spirit na nakatira sa iyo, ayaw niya ng sakit na yun manatili sa iyo. Pero bakit naroon ang sakit? Isang dahilan. Kasi naniniwala ka doon sa mga paniniwala sa kaisipan mo, yung consciousness mo, naniniwala ka nagkakasakit ka. Huwag mong paniwalaan yung consciousness mo. Dahil kapag naniniwala, ano ba yung consciousness? Yung kaisipan mo. Pagdating ng edad ko, magkakaroon ako ng ganito. Pinangunahan mo na ang mangyayari. Amen? Huwag mong paniwalaan yung consciousness mo. Kung ano ilagay mo sa consciousness mo, na ikaw ay magaling na 2,000 taon na nakaraan. Ikaw ay mayaman na 2,000 taon na nakaraan. And that's the time God will heal you. The Lord will experience you to experience His healing power in you. His riches in you. Amen? Paniwalaan mo kung anong sinabi ng Panginoon sa Kanyang salita. Gets nyo? Kahit sa magpipray tayo ng mga may sakit, ganun din sabihin natin. Paniwalaan mo, kahit may naramdaman ka, sabihin mo na magaling ka na. Magaling ka na talaga. Ay, may naramdaman ako. Huwag mong paniwalaan yan. Salitain mo na magaling ka na. Salitain mo na ikaw mayaman na. Hindi ka na mahirap. Sabi nga, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Amen? Ako ikaw mahirap. Sabihin mo, ikaw mayaman. Salitain mo. Kapag yan ay lagi mo sinasabi, yung consciousness mo nagbabago. Mayroon isang pastor na nagtatanong, bakit sa Singapore, maraming mga bata na nagkakaroon ng kidney problems? Bakit sa Pilipinas, bakit namamatay ang marami sa heart attack? Sumagot lang, hindi niya sinasabi ang dahil sa pagkain, hindi niya sinasabi sa ganito. Ang sinabi ng pastor, kaya sila nagkakasakit, mga bata pa lang, dahil doon sa consciousness ng pamilya, ng mga magulang, mayroon ng pangamba na magkakasakit ang kailang anak ng mga ng kidney disease. Kaya doon sa lugar ng Singapore, kahit sa Pilipinas, ang daming problema ng kidney disease. Bakit? Dahil sa consciousness nila, naniniwala sila, narinig nila, kapag edad ng ganito, magkakaroon na ng problema yung kidney mo. Magkakaroon ka ng diabetes. Kaya remove
I-remove mo sa consciousness mo. Ilagay mo sa consciousness mo ang sinasabi ng Panginoon na ikaw ay magaling na. Sa mga viewers natin, sabihin mo, ikaw ay magaling, ikaw ay malakas, at yan ay mangyayari sa iyo. Paniwalaan mo na 2,000 taon nakaraan, ikaw ay magaling na. Amen? Palagpakan natin si Jesus. Maiksing paliwanag yan, pero pag-aaralan natin na igiyan. Ako po'y mananalangin. Amang banal ng mga pangyarihan sa lahat, maraming salamat sa oras na ito, Panginoon. Padaluin mo ang pangangailangan ng iyong mga anak. Padaluin mo ang kagalingan. Padaluin mo ang kasaganan sa lahat ng mga naaabot ng mensahe ito. Maraming salamat, Holy Spirit, for teaching us, allowing us to be here, your revelation to us. In Jesus' mighty name. Thank you, Heavenly Father, for all the things that you have done to be done. Makikita ng maraming tao ang iyong mahabaging kamay, ang iyong pagmamahal. Purihin ka, sambahin ka, luwalhatiin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin si Jesus. Ngayon po, dumako na tayo sa Holy Communion. Jed.